Mga kapatid, at humingi tayo ng gabay. Praise God, hallelujah, Lord God, hallelujah. Dakilang Diyos, muli Lord God, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagkilos nyo sa iglesia, Panginoon Diyos. Nanawa Lord God, sa pagkakataong ito na patuloy kayong malugod namin, Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, sa mga katawang ito na alam po namin na may mga pagal na katawan, may mga discomfort sa katawan. Subalit, Lord God, nandito po kami, Panginoon Diyos, hindi sa mga ganitong kapaaranan, kundi sa inyong pagtawag, Panginoon Diyos. Dahil sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon Diyos, na may tumatawag, may pagkauha kami na gusto namin patunayan na kayo ang Diyos na buhay. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kayo po ang patuloy na mangusap sa iglesia. Salamat po sa mga kapatid namin, Panginoon Diyos, na nandito at ang mga bagong attend, Panginoon Diyos. Kayo na pong bahala. Buksan niyo po ang kaisipan ng bawat isa. Buksan niyo po ang puso namin, Panginoon Diyos. Buksan niyo po ang aming mga pangunawa, Panginoon Diyos, upang patuloy na makadaloy ang inyong mga banal na salita sa aming puso, hindi sa aming isipan ito, titimo, kundi sa aming puso upang kami po ay kumilos ayon sa inyong sakdal na kalooban, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos, kayo na rin po ang bahala sa lahat ng mga makikinig sa internet, Panginoon Diyos, sa lahat ng kapatiran namin, sa anumang panig na sulok ng mundo, maging ito man ay nasa US, sa UK, sa Australia, Canada, Panginoon Diyos, sa Pilipinas, Panginoon Diyos, kayo na po ang bahala, maging ang bawat pamilya namin na malalayo sa amin, Lord God. Alam po namin na kayo po ang Diyos na nakakaalam ng lahat, kayo po ang aming Diyos na omnipresent, omnipotent, omniscient, Panginoon Diyos, at alam po namin na kayo po ang kikilos sa bawat isa sa amin upang patunayan na totoo ang inyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Hallelujah, dakilang Diyos. Salamat. Kayo po ang kumilos sa iglesia. Kayo po ang patuloy na magbigay ng bindikasyon sa inyong mga banal na salita. At tulungan niyo po ang munting lingkod na ito, Panginoon Diyos. Hindi po ako karapat dapat na tumayo dito. Subalit, Lord God, dahil sa inyong pagtawag, Lord God, sumusunod po ako, Panginoon Diyos. At nawa, Lord God, sawayin niyo po ang dilang ito kung ako man po ay may sariling kaisipan na masasabi, Lord God, na nawa ito hindi maging katitisuran ng bawat kapatid at kakalimutan nila, at kayo po ang magbibigay ng tamang kaunawaan sa bawat masasabi sa pulpitong ito, Lord God. Gabayan niyo po ako, Panginoon Diyos, at nawa kayo po ang patuloy na mangusap, ang inyong banal na Espiritu magturo sa bawat isa sa amin, at gamitin niyo po ito, Panginoon Diyos, pakilusin niyo po ako ayon sa inyong sakdal na kalooban, Lord God. Muli, salamat, Lord God, sa iyo pang patuloy namin puri, pagsamba, patuloy namin pasasalamat ito sa dakilang pangalan ng inyong butong nanak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Buksan natin, mga kapatid, ang ating Bible sa 1 King 10:1 at susundan natin 10:1 to 3 at susundan natin ang 1 Thessalonians 5:21. Sabi nga sa 1 King chapter 10 verse 1 to 3, and when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bear spices, and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. And Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king which he told her not. At sa 1 Thessalonians 5:21, sabi dito, prove all things, hold fast that which is good. So, purihin ang Diyos at pwede na tayong magsipo, mga kapatid, at ang Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Tulungan tayo. So, to prove something, dalawa lang ang patutunguhan, mga kapatid. Kung may gusto tayong patunayan sa lahat ng bagay, sitwasyon o pangyayari, dalawa lamang ang tatakbuhan nito. Ito ay mapapatunayan natin na totoo, ito ay mapapatunayan natin na hindi totoo. And kung mapatunayan natin, so magkakaroon tayo ng isang desisyon na ito ba ay ating panghahawakan o ito ba ay ating bibitawan. If we have proven something is wrong at alam natin na ito yung makakasama sa atin, we have to stop. Iwanan natin.
to avoid further damage. But if we have proven something is right, at ito ay makakabuti sa atin, we have to carry on upang makamit natin ang napatunayan natin. Kung ano yung mabuti, yung dapat ang panghawakan natin, lalo na kung kaligtasan ng ating kaluluwa ang nakataya dito, mga kapatid. Salamat sa Diyos, salamat sa biyaya niya, dahil ipinadala niya ang kanyang propeta upang patunayan ang salita niya na tunay ang kaligtasan na ating naunawaan. At sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ginagamit tayo ng Diyos upang patunayan ang kanyang mga banal na salita. Kaya sabi nga ng ating nakatatandang kapatid, ang ating pastor, hindi ito one-man show. Kaya nagkakaroon tayo ng pag-ikot para gamitin tayo upang patunayan ang kanyang mga banal na salita. At kung tayo ay magdidesisyon na hawakan ang ating patunayan, kailangan ito ay hindi lamang narinig sa ibang tao. Kundi dapat ang mga bagay na ito ay naranasan natin, nakita natin, dapat ang mga bagay na ito ay na-experience natin. Tayo mismo ang nakarinig nito, tayo mismo ang nakaranas nito, tulad ng mga testimony na ibinibigay natin dito sa pulpito. Tayo mismo ang nakaunawa at hindi tayo maniniwala sa mga bagay-bagay na narinig na lang natin sa ibang tao, mga kapatid. We have experienced it by ourselves. And kailangan we have to prove it by ourselves. Tulad ng experience ng babaeng Samaritana, mga kapatid. Sabi sa John 4:25, bago mangyari ito, nagkaroon sila na pag-uusap ng ating Panginoon sa Kristo. Tungkol sa pag-igib, pinatawag ng kanyang asawa, na wala siyang asawa, na sinabi ng Panginoon sa Kristo na hindi mo na talaga asawa. 5 na yung kinasama mo pero wala kang asawa. So, ang sabi ng babae sa John 4:25, the woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. So, the Samaritan woman proven what is written. Dahil nasa puso niya na may darating na Messiah. And he identified that in the person of our Lord Jesus Christ. At ang mas nakakagalak, ang daling inamin ng ating Panginoon sa Kristo doon sa babae. Dahil nalalaman niya kung ano ang nasa puso ng babae. And when she proved all things, nagkaroon siya ng kagalakan na magtestimony sa kanyang mga kababayan. Kaya nung ibinalita ng babaeng Samaritana ang tungkol sa ating Panginoong Kristo, pumunta agad sila at napatunayan nila na totoo nga na ito ang sugoong Misaya ng Diyos. Ano sabi sa John 4:39? And many of the Samaritans of that city believed on him, for the saying of the woman which testifieth, he told me all that ever I did. Sinabi niya yung mga nakaraan ko. So when the Samaritan were come unto him, they besought him that he would tarry with them. And he abode there 2 days. So tumigil pa siya na 2 days. And many more believed because of his own word. Sa 42, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, dahil hindi sa sinabi mo, for we have heard him ourselves, nakinig namin mismo sa amin, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So, nahayag sa kanila, mga kapatid. Kasi iisa lang talaga ang kanilang hinahanap. Naniwala sila dahil hindi lamang binalita ng babae sa Samaritana, kundi sila mismo nakarinig at naunawaan nila yung narinig nila. At sa bawat isa sa atin, mga kapatid, paano ba tayo nakarating dito sa iglesia? Sigurado ako meron tayong hinahanap sa ating sarili na gusto nating patunayan. Dahil kung ito ay napatunayan na natin sa mga iglesia na nakagisingan natin, sa mga denominasyon na naaniba natin, wala na tayo saan dito sa pagkakataong ito. Sa oras nito, wala tayo dito. Hindi tayo makakarating dito tayo. Hindi tayo magsasama-sama dito.
Bakit tayo ay patuloy na naghahanap? Dahil merong tumatawag sa kaibuturan ng ating puso, merong pagkauhaw na kailangan nating mapatunayan na ito talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, ang mensahe ito mga kapatid ay halaw, hindi eksaktong doon, kundi halaw doon sa message ng ating prophet na proving the word. So, nakita ko lang yung linya ng kaisipan nung pagmemensahe na bakit ba tayo ay nandirito? Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung gusto nating patunayan? At pinatutunayan pa ng Diyos yung mga salita niya sa atin. So, sa pagpunta sa iglesia upang sumamba sa Diyos, marami kasi ang nakatingin sa laki at ganda ng simbahan. Kung gaano kadami ang nag-attend, kung gaano kakilala ang mga nag-attend dito. Madalas nang mabanggit sa pulpito ang mga bagay na ito. Mayroong pupunta sa iglesia na parang napasubo lamang. Mayroong pupunta sa iglesia na nakisama lamang. Mayroong pupunta sa iglesia na nahihiya doon sa nang imbita. So, dapat hindi yung nakikigaya lamang tayo. Dapat hindi yung nakiki-amen lang tayo. At kung mag-amen lang tayo sa salita ng Diyos, dapat may tama tayong kaunawaan. Dapat yung pag-amen natin sa salita ng Diyos ay nasa tamang intensyon. Ano ba yung intensyon natin doon sa pag-amen natin? Ito ba ay doon sa hinahawakan nating doktrina o hinahawakan nating kaunawaan o doon sa kaunawaan na ibinigay ng Espiritu Santo ayon sa kanyang mga lingkod na propeta? Dapat pare-pareho tayo ng kaunawaan. We must be in one accord, mga kapatid. Kaya nagagalak ako dahil kagabi nabanggit yung one accord na yan. Sabi ko, praise God Lord, talagang kayo ang nangungusap at sinabi na, ano ba yung one accord? Paano ba natin masasabi na tayo ay nasa one accord? Kaya, tinan niyo mga kapatid, nung mag-manifest sa Pentecost ang cloven tongue of fire, ang mighty rushing wind nang dumating sa 120, nandun sila sa upper room. At sa akin dumarating yung kaisipan ng upper room, it is an upper revelation of the Word of God. Dahil marami ang tinawag, subalit kukunti lang ang pinili na nandun sa upper room. They are only 120. At tayo nga, 30 lang tayo. Malantaas na yung 30 sa atin. At yung iba, medyo nawawala pa. So nakakagulat lang dahil kung ang bindikasyon ng salita ay talaga nasa puso natin, hindi natin imimiss kahit na isang gawain o isang sharing. Lagi tayong may kauhawan upang patunayan na totoo ang salita ng Diyos. So, nung bumaba ang cloven tongue of fire at nadilaan sila ng bawat isa sa kanila, nangungusap na sila ngayon sa higher na revelation. At dito makikita natin mga kapatid na sa munting iglesyang ito, dito nangungusap ang Diyos. Paano ba natin matatanggap ang tamang salita ng Diyos? Upang tayo ay masabi natin, we are the true born-again Christian. God proven us His Word at napatunayan natin na ito ay katotohanan. Kung paano ang hakbang na gagawin natin, kung paano ang tamang pagganap ng tamang bautismo. Di tulad mga kapatid ng mga marami ang nag-aangti na sila ay born again Christian, subalit, kung tatanungin mo, paano ka ba na born again? Brad, hindi ko na matandaan eh. So, bakit dapat tayo na maipanganak na muli? Tanungin mo sila. Hindi rin nila alam. Ano ba ang pamamaraan upang tayo maging anak ng Diyos? Hindi rin nila masagot. Upang makatawag tayo ng ating Ama, makatawag tayo ng Ama doon sa Amang gumawa ng langit at lupa, na Ama ng ating Panginoong Kristo. So, we have to ask hard questions, mga kapatid, pagdating sa mga bagay na ito. Dahil ito ang unang-unang hakbang patungo sa buhay na walang hanggan. We have to prove the word that somebody is sharing is really the truth of the Word of God. Ito ba ay nakasulat
sa salita ng Diyos? Ito ba ay kumukonekta sa bawat salita ng Diyos at hindi sila naglalaban-laban? And we have proven right that if we submit to Acts 2:38, sabi nga dito sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So we have done the very first right step towards our journey to our Christian life. And we know that the ending of this is the eternal life. And at the same time, we have proven that we are following the instruction of our Lord Jesus Christ in Matthew 28:19. Naganap natin yung Acts 2:38. At the same time, ginanap natin yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So yung pangalan na yun na binanggit sa Acts 2:38, yun ang pangalan na binabanggit sa Matthew 28:19. At kung tama ang pagsunod natin sa napatunayan natin salita ng Diyos, ang pangakong ito ay hindi lamang sa atin, mga kapatid, kundi para din sa ating mga pamilya. Kaya nung narinig at naunawaan ni Brother Julius sa Sister Lani ang patunayan ng salitang ito, ang tamang bautismo, ano ang naging resulta? Ibabahagi nila ito kay Sister Lily upang magkaroon din siya ng kaligtasan para sa kanya. Kasi tatawagin tayo ng Diyos individually. Hindi tayo katulad ng Israel na tinatawag as a nation. Individual ang pagtawag sa atin. Kaya sa pagkakataong ito, kung naririnig niyo ang salita ng Diyos, ito na yung pagkakataon na inilalapit sa inyo ang kaligtasan ng ating Panginoong Kristo. So, tanungin niyo yung sarili niyo, katotohanan ba yung sinasabi nung nakatayo na yun? Panginoon? Ang Panginoon ang tanungin niyo, huwag kayo magtatanong sa tao. Dahil kung kayo ay magtatanong sa tao, ililigaw lang kayo. Ang tanungin niyo ay itong salita ng Diyos. So, sabi nga, for the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. So, hindi pa natatapos yung pagtawag, mga kapatid. Bukas pa ang biyaya at alam natin na matatapos lang ang biyayang ito pag naganap yung pinakaasam nating pag-agaw. So, bilang tunay na pinanganak na muli, mararanasan natin mismo kung paano ba mabautismuhan sa Espiritu sa apoy. Dahil makikita sa buhay natin, tuturuan tayo ng Espiritu Santo at masusunog ng apoy na ito ang nasa natin sa sanlibutan ito. Mawawala na yung mga bagay na yan. Ang priority na natin ay yung ano ba yung kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo. Alam natin, mga kapatid, kung mabuti ang hinahangad natin na mapatunayan sa mga bagay, sitwasyon na pangyayari, lalo't higit sa espiritual nating pamumuhay, alam ng Diyos ang nasa puso natin, mga kapatid. Kung para sa kabutihan ng hangad natin, bibigyan tayo ng kaparaanan ng Diyos. At itatahak tayo doon sa tamang pagsasaliksik ng kanyang salita. At wala nang mas bubuti pa na pagsasaliksik kung mapapatunayan natin na may buhay na walang hanggan na ibinibigay ang Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, na pinatunayan ng ating Panginoong Kristo, may witness ang Diyos. At nangako ang ating Panginoong Kristo na ibubuhos lahat sa iglesia ang nasa Kanya. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Ano ba yung parati sinasabi hanggang sa katapusan ng mundo? That is the world order. World order. Yung sistema ng sanlibutan, yung sistema ng mundong ito, hindi mismo yung mundo. Kasi babaguhin muna ito dahil magkakaroon pa ng millennium. Millennium na paghahari ng ating Panginoong Kristo. Dahil nga patunayan natin mayroong buhay na walang hanggan at ang nakakagalak nito, mga kapatid, yung naunawaan natin, hindi lamang naunawaan natin, kundi nakita natin at naunawaan din natin nakabahagi tayo ng buhay yung na walang hanggan na ito.
At sa gabay at pagtutulong ng Banal na Espiritu ay nagkakaroon tayo ng matibay na pinanghahawakan upang magawa natin ang tama at mailagay tayo bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo sa buhay na walang hanggan ito na ibinibigay sa atin ng Diyos. So, mga kapatid, proven. Tamang bautismo, tamang daan, ito ay maghahantong sa inyo patungo sa buhay na walang hanggan. So, alam niyo mga kapatid, tayo lahat dumaan tayo sa pag-aaral, college, elementary, high school. Natatandaan ko nabanggit ko na rin. Nung college ako, during my semester in differential calculus, may textbook kami na sa ending ng chapter, merong mga problem solving, tapos may answer. So, kailangan, yung answer mo, magtama doon sa kanilang nakalagay na answer. At, ang ugali ko kasi, pag hindi ako may nasolve akong hindi isang problema tungkol sa mga ganong pagkakataon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita yung totoo sang kasagutan at kung paano na-attain yung sagot na yun. Pinag-aralan ko, binalik ko yung chapter, ini-apply ko lahat kung ano yung mga consideration at mga evaluation na gagawin ko doon sa chapter na yun. Subalit, hindi ko talaga mapalabas. At ang eskwela namin, I am an alumni of FPU. Nasa Institute of Technology kami. Ang ibaba lang nun, National Bookstore. So madali lang, pagka may bakante ako, may vacant ako, yun ang lagi kong tambayan. Pagka may gusto akong i-research dahil sa library namin, kulang-kulang yung libro. Maghahanap ka magre-request ka ng ganitong libro, pag 10 mo, wala. So, ayun ang naging tambayan ko. So, may nakita ko isang libro na lahat ng mga kung doon sa calculus, nandun yung mga solusyon. Sabi ko ba, okay to? Di, agad binasa ko, tinignan ko yung particular problem. Tapos, nung mabasa ko, sabi ko, hindi nga ako tatama. Kasi may notation nakalagay siya. Sabi niya, bago mo umpisahan ang computation dito sa problemang ito, yung answer na cubic inches, kailangan i-convert mo muna sa cubic meter. Kasi kung hindi mo i-convert, hindi ka talaga aabot. So, nung ginawa ko, napatunayan ko na totoo nga, tama. Yung sagot, nag-aabot kami. So, sa atin mga kapatid, the very first mistake na nagawa ko, talagang hindi ako tatama dahil unang pisang-pisa pa lang mali na eh. Subalit, tulad natin mga kapatid, sa ating spiritual na pamumuhay, sa ating pananampalataya, sa umpisa pa lamang kailangan maging tama yung gagawin natin. Upang mapatunayan natin na talagang totoo, tama yung tinatahak natin landas hanggang sa dumating tayo doon sa tamang answer at ang tamang answer natin ay ang eternal life. So, maaaring sa umpisa, akala natin tama tayo. Subalit, lagi tayong babalik sa Bibliyang ito, mga kapatid. Ano ba ang sabi sa Proverbs 4:12? There is a way seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Alam mo, okay na okay yung daan. Smooth. Kumbaga, smooth sailing. O smooth ang paglalakbay nyo. Subalit, bangin pala yung dulo. Subalit, kung doon sa medyo rough road, pagdating mo pala, napakagandang applya yung dagat niya. Hindi bangin. So, makikita natin mga kapatid, buhay na walang hanggan ang nakataya sa atin. At kung mapatunayan nating mali, magpatuloy tayo sa pagsasaliksik kung ano ba yung tama at totoo. Excuse me. Halos lahat sa atin mga kapatid, galing tayo sa Katoliko. At may unawa tayo na akala natin tama nung tayo nandun pa sa Katoliko. At ako man, akala ko, noon pag sinabing Katoliko, ito ay Kristiyano. Pero nung unawa ko ang banal na salita ng Diyos, iba ang Kristiyano sa Katoliko. Kasi ang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Ang Katoliko ay tagasunod ni Papa sa Roma.
Yun ang pagkakaiba. So kung susunod sila doon sa Bible na hawak-hawak nila, magiging Kristiyano talaga sila. Subalit iba yung turo na hinahawakan nila at iba yung turo na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. So, dati noon ang akala ko ang rebulto sa altar na mga nasa bahay, simbolo ng ang pamilyang ito maka-Diyos. Kasi puro rebulto eh. Pero nung mabasa ko sa Biblia, isinusumpa pala ng Diyos ito. Yung mga rebultong to, hanggang sa fourth generation. Ika-4 na saling lahi. So, makikita natin yung kakulangan natin sa kaulungan ng salita ng Diyos. Yun ang nagpapahamak sa atin eh. At akala ko noon, pag namumpisal ako sa pare, papapatawad ako sa aking mga kasalanan. Ang malaking pandaraya ang ginagawa dahil machichismis ka pa ng pare na ganito palang ginawa mo. Di ba? At sasabihin lang sa iyo, sige, magkuha ka ng 10 abagi ng Maria, 10 ama namin, 10 luwalhati. Sabi ko, ano yung, paano ka mapapatawad nung pagsabit mo ng ganong mga panalangin? Samantalang, gumawa ka sa kasalanan, at sino yung tao na magbibigay sa iyo ng kapatawaran? Tao din yung kausap mo eh. So, dati noon, akala ko ang pagrosaryo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil halos na nakakatulog pa ako pagka nag-recite kami ng rosary tuwing 6 o'clock. Na nakaharap kami doon sa Cristo Rey na sinasabi na ang natatanda ko, natatanggal pa yung kamay noon, nakaganon eh. Ang ginagawa ko pang panulat yung sa wall, ginagawa kong chalk pag tinanggal ko yung kamay niya. Sabi ko, talagang doon mo makikita na maling-mali yung mga katuruan na ibinibigay ng mga iglesia na hindi nakabase sa Biblia. So, naalala ko nga yung 2,000 Hail Mary na sinasabi, paano mo, hindi pagbibilang ng 2,000, malilito ka na. Yung pang i-recite mo yung 2,000 na Hail Mary. At anong mahihita mo doon sa 2,000 Hail Mary? Ay kung magpabotis po ka sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sigurado may mahihita ka. Isang beses mo lang gagawin yun, hindi mo gagawin ng 2,000 beses. So, dati noon ang akala ko ang pagdarasal, maiahaw na ang kaluluwa ng tao sa purgatorio. In the first place, wala na palang purgatorio. Meron Hades, impyerno. Na pag nandun ka na ilagay, hindi ka na makakaalis. Hindi ka na ang hinihintay mo na lang ay paghatol. Subalit mga kapatid, alam nyo, binigyan tayo ng Diyos ng kauhawan upang patunayan kung ang mga katuroan bang ito ay may katotohanan o kasinungalingan. Yun ang nakakagalak. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng makalangit na kaisipan upang patuloy nating kauhawan yung katotohanan. At magsaliksik tayo, ano talaga ang sinasabi at nakasulat sa ating banal na kasulatan. Salamat sa Diyos at hindi tayo napagod sa pagsasaliksik mga kapatid. Hanggang mapatunayan natin na tayo ay nasa tamang pananampalataya dahil ang nakasulat sa Biblia ay nagliliwanag sa atin. Kaya naman, di natin nakakalimutan ang pagtitipon. Kung yung iba nga nagtitipon-tipon eh, mas agresibo pa sila. Pero tayo kuminsan medyo pag tinamaan ng katamaran eh, parang nawa, laging hindi ganun ang bigay na espiritu. Kasi espiritu ng kalaban yun eh. Yung katamaran, saka yung kalamyaan, saka yung kaantukan, lahat espiritu ng kalaban yan. Kaya sabi ko nga doon sa anak ko, yung katigasan ng ulo nyo, hindi yan ang espiritu ng Diyos eh. Espiritu ng kalaban yan. Kaya dapat lagi kayong magbasa ng Biblia, magtanong kayo, dapat magganap sa inyo ang mga bagay na ito. Lagi kong kaya sabi ko, hindi ko rin kayo may liligtas. Dahil kung ako, salita kami ng salita sa inyo ng salita ng Diyos at hindi nyo naman pinakinggan, anong magiging value nun at anong magiging pakinabang nyo kung hindi nyo gagawin. So, nasa sa inyo. Kung gusto nyo maiwan, bahala kayo. Basta kami ng mamo, alis kami. Sasama kami sa aming Panginoon sa Kristo. Kung hindi kayo sasama, bahala kayo. Yun ang parating. Kailangan magkaroon sila ng takot. Takot na makagawa ng hindi tama dahil yung pagmamahal nila sa Diyos. Yun ang dapat nating maitanim doon sa ating mga anak. So, kagalakan mga kapatid ang nag-udyok sa atin upang tayo ay pumunta sa gawain ng Panginoon.
Kaya nga yung way natin tuwing Thursday and Friday, laging papunta rito. Hindi tayo papunta rin sa Cornish o kaya doon sa Katara. O kaya papunta rin sa Sea-Line, o kaya papunta rin sa Alcor, magliliwaliw. Subalit, alam natin na tayo papunta sa gawain ng Panginoon. So, at ang mga kapatiran natin, mga pamilya natin malalayo dito, iisa lang naman ang nagiging way din para makapanig na salita ng Diyos. Yung ating website sa YouTube na patuloy na parati nilang inaabangan. At kukunti lang nakikinig dito. Kung sino lang yung mga pinili ng Diyos, yun lang talaga makikinig. Maaring sa ibang dako ng mundo, may mga website din sila na pinili din ng Diyos, hindi natin alam. Subalit, iisang katuruan, iisang mind. Kaya nga, in one accord. Kung paanong yung nasa upper room ay nasa isang lugar, tayo man ay nasa isang lugar din. Hindi literal na lugar, kundi isang lugar sa salita ng Diyos. Na kahit tayo maghiwa-hiwalay dito, nandun pa rin tayo sa salita ng Diyos at nagagawa natin ng sakdal ang kanyang kalooban at hindi tayo nalalayo. At pagka dumating ang pag-agaw, kung hindi man tayo nandito, nawa, nandito tayo para sama-sama. Kung hindi man tayo magkakasama, aangat tayo. Kasi nasa word tayo eh. Kasi yung word lang ang dadalhin ng Diyos. Kung tayo nasa word, kasama tayo. So mga kapatid, YouTube, www.youtube.com/Wife of Christ. 1. Yun ang parating pupuntahan ng mga pamilya natin na nauuhotin sa salita ng Diyos. We have tried to prove the Word of God at napatunayan natin lahat na ito ay tama. Napatunayan natin lahat ng pangako na ito ay sa atin. At napatunayan natin na malapit na mangganap ang mga bagay na ito, mga kapatid. Kasi nandun ang kagalakan natin, nandun yung puso natin eh. Doon sa napatunayan natin. Kasi hindi tayo naguguliminahanan. Kasi kung tayo wala sa tamang pananampalataya hanggang ngayon, magtatanong tayo sa sarili natin, ligtas ba tayo o hindi? Pero panatag tayo. Yun ang binibigay sa atin, ang kapanatagan ng salita ng Diyos, ang kapanatagan ng kaligtasan. So, dapat tama ang umpisa natin at dapat ang pamumuhay natin ay magpatuloy sa tama. Para na ang pagdating ng ating Panginoon Kristo, tayo ay maabutan doon na nasa tama. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, dahil sa maling pagkaunawa, hindi nila nakilala ang ating Diyos. At hindi nila nakilala ang ating Panginoon Kristo. Kasi minsan ginagawa nilang Diyos din ang ating Panginoon Kristo. Subalit, kailangan maunawa natin. Ginagawa nila ang Panginoon Kristo, siya na yung Diyos na creator eh. But Jesus Christ is the creation of the Father. So, kailangan na magkaroon tayo ng tamang unawa na hindi natin pwede na i-convert na yung isa ay maging tatlo at yung tatlo ay maging isa. So, ano ba yung tama? Kailangan mapatunayan natin sa sarili natin mismo na ang pananampalataya ito ay totoo. At ang lahat ng salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating Panginoon Kristo ay nauunawaan natin sa tamang pagkaunawa natin kung sino ba talaga yung Diyos na dapat natin sambahin. Kailangan kasi merong creator na Diyos at meron siyang anak na isinugo. At kung mauunawaan natin yan, ay that is the eternal life. Yun yung eternal na buhay. Tayo, sabi nga dito, what is eternal life? Sabi nga sa John 17:3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So, kailangan makilala mo yung dalawa. Hindi mo pwedeng pag-isahin yung dalawa. Kasi this verse talking about the Father and His Son, Jesus Christ. At sa verse na ito, hindi pwede yung isa ay maging dalawa. At yung dalawa ay maging isa. So, kailangan, pag sinabi ng ating Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay isa. Subalit, makita natin na ang Diyos ay parating nananahan sa kanyang salita. So, paano siya nananahan sa kanyang salita? So, hindi naghihiwalay yung salita at ang Diyos. Amen. At kailangan bumalik tayo doon sa kauna-unahan, sa umpisa-umpisa, na paano ang Diyos na eternal, ang Diyos na self-existing one, ang Diyos na hindi nakikita ay nag-manifest in time at napakilala siya sa pamamagitan ng kanyang makalangit na katawan. And that is the Theophany body of God, the Logos na sinasabi. So,
Hindi po pwede mga kapatid na talagang 1 is equals to 3. At natatandaan ko mga kapatid, nung nag-aaral pa ako nung college din, itong dalawang event na ito ang talaga hindi ko parating nakakalimutan at lagi kong naititipo sa spiritual na buhay ko. Kasi meron kaming before ng Math 23, vacant namin. So, bago pa mag-umpisa yung Math 23 namin, mayroon na kaming nandun yung mga kaklase namin na nagkukwentuhan, nagpapayabangan. Sabi ng isa, Brad, papatunayan ko sa iyo na 1 is equals to 2. Nilatag niya. May mga let x is equals to ganito, let ganito. Okay. Nagkuha siya ng algebraic expression. Lahat, one by one, hanggang sa dumating ang pinakang bottom line. 1 is equals to 2 talaga, Brad. Wala kaming masabi dahil napatunayan niya eh. Sabi pa, talagang algebraically, napatunayan niya na talagang 1 is equals to 2. Sabi ko, paano yan? Wala kaming masabi dahil dumating yung instructor namin. Ayun, napag-usapan yun. Tapos sabi niya, sige, tingnan ko kung ano yung ginawa mo. Isa-isa. Pagdating doon sa 10, ito ang problema. Sa algebraic expression, sa algebra, sabi niya, ito hindi po pwede ito. This is unacceptable. Kasi sabi niya, sa algebra, merong isang basic rule na you cannot divide any number by 0. So, doon siya nahulog. Sabi, hindi ko matatanggap yan. Kaya, yung 1 is not equal to 2. Kaya sabi niya, wala. Dahil may binayolate siyang law. So, at sa atin mga kapatid, dapat may instructor din tayo na magtuturo at magsasabi sa atin at patutunayan na mali o tama yan. Pag sigurado na tayo na mabuti at tama at tinanggap natin, yun ang ating kunin. Pero kailangan may magpapatunay. Kaya naman mga kapatid, dahil mabuti ang hinahangad natin na patunayan, mabuti rin ang ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo. At hindi strong delusion yung ibinigay sa atin na paano mo sasabihin na 1 is equals to 2? That's very strong delusion. Talagang yan kasinungalingan. Kaya nung magsaliksik tayo ng Godhead, nahig sa atin ang Chopani body ng Diyos, mga kapatid. Naunawaan natin na hindi pala yung Genesis 1:1 ang nag-umpisa. Kundi ang nag-umpisa ay doon sa John 1:1. Ang pinakauna sa lahat bago lalangin ang heaven at ang earth. Sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Sino ba yung tinutukoy niya? Basahin natin Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ito yung kauna-unahang nilalang ng Diyos. Nananahan siya. That is the Logos. That is the Chopani body of God na sabi nga ng ating propeta, ang Diyos na Espiritu at ang kanyang salita ay hindi naghiwalay. Hindi yan maghiwalay. Laging magkasama yan. But He is God omnipotent, God omniscient, God omnipresent. Siya ang nakakaalam ng lahat. Alam niya lahat. Kahit na siya ay nandito lang sa isang, kung kasama siya ng salita ng Diyos, pero alam niya ang nangyayari. He knows everything. Kaya, He is omnipresent. He is omniscient, that's why He is omnipresent. Yun ang parating patuloy na ibinibigay ng ating propeta. So sabi nga kung bababa pa natin, for by Him, so sa pamamagitan nung Logos na yun, nung Chopani body na yun, for by Him all things were created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether by they be thrones or dominions or principalities or power, all things were created by Him and for Him. And He is before all things. And by Him all things consist. So sa Kanya lahat. Sa pamamagitan ng Logos na ito, doon nagsalita ang Diyos. So makikita natin mga kapatid. At doon ngayon mag-uumpisa yung sinasabi natin sa Genesis 1:1 na in the beginning
God created heaven and earth. At sa panahon natin, at sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung chopani na yun ng Diyos, nabalutan ito ng laman upang makasama ng tao. Nahahawakan ng tao ang Diyos, nakakasama ng tao ang Diyos, umiiyak ang Diyos, nahihirapan ang Diyos. Bakit? Dahil nararamdaman niya doon sa physical na pangangatawan ng ating Panginoon sa Kristo. So, doon makikita natin, eksakto, proven natin na ang salita ng Diyos ay totoo. At ang John 1:1, dito nag-umpisa ang lahat hanggang mangyari ang Genesis 1:1. So mga kapatid, mapapatunayan natin dito na sa mga salitang ito, we will going to have incorruptible body. Whether maybe we are sleeping na abutan ng rapture, makita natin mga kapatid na sa mga nakatanggap ng salita ng Diyos, may nakalaan ng Diyos para sa atin. Kung paano nagmanifest siya sa chopani body, meron din tayong chopani body na ibibigay sa atin ng Diyos. Na ito yung dapat natin na ipinanganak sa ating dapat yun ang nangyari sa atin. Hindi itong pangyayaring ito. Subalit nung magkasala nga si Eva at si Adan, nagkaroon na ng pagbagsak at dito na nangyari ang mga bagay ito. Kaya doon tayo ibinabalik sa dati na dapat ay yun ang kapanganakan natin. So makita natin, sabi nga dito, kung tayo ay aabutan ng buhay o patay man sa darating na rapture, at ilalakip yung chopani body sa bawat isa natin, magkakaroon din tayo ng katawan na katulad ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. And that is the glorified body of our Lord Jesus Christ. Yun ang estado na kailangan maatay natin dahil kung wala tayo doon sa estado na yun, mahihirapan tayong umangat upang salubungin natin ang glorified body ng ating Panginoong Kristo sa labahan. So sabi nga sa Corinthians 15:50, now this is I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must put incorruption, and this mortal must put on immortality. At kung itutuloy natin sa 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant, my brethren, sinasabi ni Apostol Pablo, concerning them that which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, hindi sila may iwanan, yung mga nakatulog na una. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, bubuhayin yung una na namatay na sa kay Kristo. Then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort another with His word. So, sa atin, nung tayo mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Sos, dito na tayo nagkakaroon ng pagkataong loob. Ito yung sinasabi natin spiritual man na nasa atin. Nababago na tayo. Hindi na tayo kontrolado na itong outside man na ito. Kasi ito, ang nasa nitong katawan ito, puro sa sanlibutan. Subalit, ang ating pagkataong loob, ang nanasain yan. Kung tayo'y mabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ang nanasain natin ay yung makalangit na mga experiences. Yung makalangit na nakauhawan upang tayo'y makasama ng ating Panginoon sa Kristo sa lapaang. Kaya sabi nga, kung nangyari ito, we have the redeemed soul by adopting the Spirit of His Son, Jesus Christ. The body change and the chopani body, ito yung magiging glorified body natin pag nagsama-sama yun. So, makikita natin, we are comforted by this proven word of God. Because we all know this mystery, mga kapatid. We are not anymore ignorant about this event dahil alam natin
ang event na ito at tayo ay kabahagi ng event na ito. Ganon din ang pagsasaliksik natin sa 70 weeks, mga kapatid. Bago tayo dumating sa tamang kaunawaan, ilang taon tayo nagsaliksik? Ilang taon tayo nagtatanungan? Ilang taon tayong dumating doon sa punto na talagang meron tayong mga paliwanagan na talagang kung papakinggan ng mga ibang mananampalataya, hindi nila maunawaan. Kasi makalangit na yung ating pinag-uusapan. Kasi katulad ng 70 weeks na ito na patuloy na nagkakaroon ng pagbabahagi sa mga mensahe, mga na humahawak ng mensahe sa huling panahon ito. Makita natin na merong may hawak ng half week, may hawak ay 1 week. So, ipinakita ng Diyos sa atin na ano ba yung tama? Ito ba yung tama ang 1 week o ito ba ang tama ay ang half week? Subalit, tinanggap natin ang pareho na may tama tayong kaunawaan. At napatunayan natin kung ano ang ibig sabihin ng ating propeta sa huling panahon ito. God deals with Daniel people in half week during the message of the two prophets, that is Moses and Elijah. And God deals with the Jew in 1 week during the time of Daniel 9:27. So, doon lang makikita natin na walang mali. Tama lahat ang salita ng Diyos. Tama kasi isa ang gumagabay. Kung sino yung Diyos ni Moses noon, yung Diyos ni Elijah noon, yung Diyos natin ngayon, ganun din yung Diyos na nangungusap sa ating propeta sa huling panahon ito. So, magkakaroon tayo ng tamang kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos at mapapatunayan natin na walang nagbabangga-banggaan. So, makikita natin na until the anointing of the Most Holy, after the pouring of the wrath of God and the judgment of the nation, 1 week ang mangyayari. Kasi nagdidil siya doon sa Hudyo ng 1 week. So, at tayo mga kapatid, napatunayan natin na hindi na tayo maghihintay pa ng 7 men to utter the thunder para tayo magkaroon ng rapturing faith. So, dahil malinaw na sa atin, ano ba sinabi sa Revelation 10:7? But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared unto his servant, the prophets. So, prophets, marami from Genesis to Revelation, kumakausap siya ng propeta niya. At nahayag na doon sa seventh angel messenger. So, kung sinasabi nilang may nangangaral na hindi pa bukas ang mga misteryo, hindi sa kanila naganap ang Revelation 10:7, mga kapatid. Masakit ng isipin, subalit that is the proven word of God. Bukas na lahat. Patuloy tayong naghahanda sa kasakdalan sa darating ng pag-araw dahil bukas na ang mga bagay na ito. Hindi lamang ang nahayag sa atin kung anong oras ba, kung anong araw tayo kukunin ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil malaking damage sa magagawa ng kaaway pag nalaman niya ang mga bagay ito. Kaya kahit ang anak, hindi niya alam kung kailan siya isusugo ng kanyang amang Diyos. So mga kapatid, we hold on to the spoken word. Dahil ang sexual birth ay malinaw na ipinagbawal sa Genesis 2:17. Ano sabi? But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt, sa Genesis 2:17, thou shalt not eat, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. And sabi nga doon sa, nung maghanap na nila itong pagkakamaling ito, pagkakasalang ito, sa Genesis 3:6, and when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired, to make one wise, he took the fruit thereof, and did eat, and give also unto her husband with her, and he did eat. So, the word of God is proven and revealed. This eating is not a literal eating. It is something that act, that is the sexual act that they have done. Eve done with Adam and the serpent. So makita natin mga kapatid, sa Genesis 3:15, kung bakit ganito ang sinabi ng ating Panginoon, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So may dalawang binhi na mag-aalip. Binhi ng babae at binhi ng serpente. At alam natin na it is manifested until this time. Ang dalawang binhi nito na parating nag-aalip. Unto the woman, he said, ito ang parusa sa babae. So bakit hindi literal na eating ang nangyari? Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. So magkakaroon ng kahirapan yung iyong
pagbubuntis, yung panganganak. So, bakit ganun? So, there is something na hindi lang ito literal eating. Kaya napakatigas ng kaaralan ito, mga kapatid. This is the killer message ng ating propeta. Pero, kahit ano sabihin nila, it is proven by the word that this eating is not literal eating. This is the sexual act that they have done. Kaya naman, magkaibang bunga ang lumabas, mga kapatid. At hindi anak ni Adam si Cain. He is the son of the serpent. At ito ay mapapatunayan natin dahil kung babasahin natin ang Genesis 5:131, hindi nabanggit sa talaang kanan ni Adam si Cain. Pansinin nyo, bakit wala? Na-miss ba ng Biblia na bakit hindi isinama si Cain doon sa talaang kanan na si Adam ay nanganak at ang pinanak niya ay si Cain? Wala. Si Seth agad dahil pinatay niya si Abel. Kaya napaka kilalang-kilala yung dalawang yan sa pag-uusapan natin ay ang kwento ng Biblia, si Cain at si Abel. Isang mabuti at isang masama. Bakit ganun? Kung ito ay galing kay Adam. So makikita natin. At isang patotoo pa. Kung babasahin natin ang Jude 1:14. Sabi na sa Jude 1:14, and Enoch also the seventh from Adam prophesied of this saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Enoch also the seventh from Adam. Bilangin nyo kung pang ilan si Enoch from Adam. He is 7. So, kung isisingit natin si Cain, pang-8 siya. So, wala si Cain doon sa lineage ni Adam. So, it is proven by the Word of God. Kung isa-isahin natin, mga kapatid, marami pa ito. God already proven His Word at sa kaunawaan na ibinigay sa atin, lalo lamang nagliliwanag ang Biblia sa atin. At sa ating pananampalatayang naunawaan, hindi lamang ito alatsamba. Hindi ito gawa-gawa lamang. We have proven that tama yung faith na hinahawakan natin. Dahil ito ay nakasulat sa Bibliang ito. Kaya nga sabi nga, ito ay hindi katang-isip, hindi isang katang-kwento, isang alamat o ito ay gawa-gawa lamang tao. Ito ay mula sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, isinulat ng mga banal na tao na kinasyan ng banal na Espiritu. Ang sabi sa 2 Peter 1:20, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, guided sila ng Holy Ghost. At hindi ito piniliwanag ng sarili natin, mga kapatid, ang mga naunawang ito, o nanggaling man ito sa tao, o doktrina man ito ng simbahan o ng relihiyon. Dahil meron tayong isang tagapagturo, ang Espiritu Santo na ipinadala ng ating Amang Diyos sa atin. So sabi nga sa John 14:26, but the Comforter, which the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. At sigurado ako, mga kapatid, na dumating sa atin ang mga aliw na ito. Dahil sinusunod natin ang tama ang salita ng Diyos, nag-umpisa tayo sa tamang bautismo upang tayo ay mag-umpisa ng tama. Meron tayong tagapagturo at nagpapaalala ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, kilala natin kung sino yung Ama, kilala natin kung sino yung Anak, at kung sino yung Diyos na dapat natin sambahin. Nakakalungkot lang, mga kapatid, dahil marami ang hindi nakakaunawa ng mga bagay na ito. At hindi nila mapatunayan na tama ang hawak-hawak nilang pananampalataya, and they are building their church in the sand. Sa buhangin din sila natatayo, hindi sa batuhan. But the true born-again Christian, ito ay naka-angkla o naka-patong, itinayo sa ibabaw ng bato. Kaya sabi nga, Pedro, sino ba ako sa'yo? Thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ng ating kapatid na si Pedro. Upon this rock,
I will build my church upon this rock of revelation of who is Lord Jesus Christ. Doon ko itatayo ang aking iglesia at walang makapapanaig na mga maling katuruan. So makikita natin mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, we have to search. Hindi tayo pupunta sa National Bookstore o sa library. Hindi tayo pupunta sa seminaryo o sa Bible School. Hindi tayo pupunta sa mga kilalang preacher o mga kilalang mga minister. Hindi tayo pumunta doon sa mga malalaking churches o sa mga mayayamang religious group. Ang kaligtasan natin ay nasa salita ng Diyos. At ito ay naipangaral na ng ating Panginoong Kristo. Ang buhay na walang hanggan ay narito sa ating absolute. Ang Biblia ito. Hindi natin kailangan ng library dahil meron na tayong Bible. Hindi na kailangan natin ng instructor dahil meron na tayong tagapagturo ang banal na Espiritu. Sabi nga sa John 5:39, search the Scripture, for in them you think you have eternal life. They are that which testify of me. Bible lamang ang pwedeng mag-prove kung tayo ay may buhay na walang hanggan, mga kapatid. So when there is anything in question, it should be proven until you find out what is exactly right. If there is a biblical question, at parati nating nababanggit yan at parati nababanggit ng ating nakakita, there is a biblical answer, mga kapatid. Biblia ang sasagot, hindi ang tao ang sasagot, hindi si pastor ang sasagot. Sasagot pa si pastor ayon sa salita ng Diyos. Pero kung ang pastor nyo ay nagsasagot ayon sa kanyang intelektual na kaunawaan na itinuro ng mga theology sa UST o sa mga eskwelahan to sa Bible School, sa mga seminaryo, hindi nila matatagpuan doon. So, sa Bible we can get the right answer, the truth, if we are led by the Holy Ghost. You will know the truth, and the truth shall set you free. Makakalaya tayo doon sa pagkakulong sa atin sa maling katuruan at kaunawaan. Dahil magliliwanag ang salita ng Diyos sa atin at maunawaan natin kung ano yung tama natin gagawin patungo sa ating kaligtasan. And we have proven that we have the right understanding at ito ay galing sa Diyos. Because the light flashing, just like in the Urim and Tumim sa Old Testament, na pagtatanong sila kung ito ba ay galing sa Diyos o hindi, at pagdidesisyon sila kung ano yung gagawin nila, pag nag-flash yung light, ganun din sa atin. It is flashing. Hindi ito nagkukontrahan. Pag tayo ay nagtatanong dito, nakikita natin na magkakatagpo, magkakadabtail. Ang every verse na isinusuporta natin doon sa kaunawaan na ibinibigay sa atin. Walang nagbabanggaan, walang kalituhan, walang pagduruda, at nagkakaroon lalo ng kaliwanagan. We have proven right, at wala nang magiging tanong pa, mga kapatid. Lalo na kung tayo ay patuloy na lalapit sa kanyang mga banal na salita. So, alam mo mga kapatid, the desire we have is to prove that what we hear is the truth. Hindi yung pumunta tayo dito dahil patunayan natin na mali yung salita ng Diyos. Hindi. Pumunta tayo dito para patunayan natin na totoo at tapat ang Diyos sa atin. Totoo ang kanyang mga banal na salita. Kaya nung mabalita ni Reyna Sheba ang karunungan at kabantugan ni Haring Solomon, nagkaroon siya ng kauhawan sa kanyang puso. Napatunayan sa kanyang sarili na ang nabalitaan niyang balita, mabuting balita, ay totoo. When Sheba has the desire to prove that she hears about Solomon is right, from the very far away land and travel to Jerusalem. Isipin niyo mga kapatid kung ano yung kauhawan ng iniisip. Ito madalas nang binabanggit. From Ethiopia, right? Is Sheba? Going to Jerusalem. How many kilometers? At isipin natin, ang kondisyon ng transportation, the mode of transportation is by camel. So, tinignan ko sa Google, ang pagitan ng Ethiopia at saka from Addis Ababa hanggang Jerusalem, it is
3,270 kilometers. From here to Philippines, it is around 4,700 something kilometers. So, isipin niyo itong 3,270 kilometers na binyahe ni Queen Sheba para lang patunayan na totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang nabalitaan niya kay Solomon. 3 months na naglakway siya. At ang nabanggit pa ng ating propeta, kung natatandaan ko, yung nagsuot na panlalaki siya para hindi siya, kasi maraming mga doon, mga ang tawag doon, mga pirata sa lupa. Kaya makita natin mga kapatid, he came to prove all the good things he hears is right, not wrong. Kaya naman may dala siyang regalo. He brings gold, precious stones, spices as gift to King Solomon. So kung gusto mo patunayan na mali, bakit ka magdadala pa ng regalo? Kaya ang gusto mong patunayan tama, yung totoo, na totoo yun. Kaya may dala-dala ka. Kagalakan mo na. Napatunayan mo na, ibibigay mo ito at nagagala ka. At pagdating niya, inihinga niya lahat ang kanyang saloobin. Binigay niya lahat kay Haring Solomon. At napatunayan na niya na ito ay totoo. At narinig niya mismo sa kay Haring Solomon. At nung makausap niya, nung malaman niya lahat, wala man lamang pala sa kalahati yung narinig niya. So kulang pa yung informasyon na nakuha niya. So, 100-fold pa yung nalaman niya. So makita natin mga kapatid, sa atin man, yung kauhawa natin na pagsunod natin sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. God is store something more kung susundin mo yung bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hanggang dumating ka dun sa kasakdalan ng eternal life. Hindi lang yung basta, okay, talagang yun ang pinaka-aim natin, yung eternal life. Pero yung paglakad natin ng tama, ito yung magbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala na galing ito sa Diyos at patuloy tayong ikakapit sa kanyang mga banal na salita. Kaya, nung marinig niya ang tungkol kay Haring Solomon, yung mga karunungan niya, yung pamamalakad niya, yung paghatol niya, yung pagtrato niya sa mga niyang nasa sakupan, ibang-iba. Doon sa mga, siguro, kasi reyna din siya eh. Kaya alam niya yung kung paano nila tratuhin yung mga tao nila. Pero sa kanya, ibang-iba. Nakita niya yung kaibahan. So ito yung pagtrato ng isang makadiyos, yung makadiyos na pagtrato sa iyong mga nasasakupan. So like us, the church today, we have the desire to prove about Jesus Christ. When the evening cry, go ye out to meet Him, there is the revealing of the sun. At tayo ay nagkaroon ng kagalakan when we hear that there is a man, Jesus Christ, knocking outside our church. Anong ginawa natin? Tayo ay nagbukas, pinapasok natin. O tayo na mismo lumabas dahil tayo ay galing sa iba't ibang mga denominasyon. Sa Katoliko, dating daan, Baptist, Pentecostal, marami. Methodist, Seventh-day Adventist. Lumabas tayo. Kasi gusto nating mapatunayan na totoo ang salita ng Diyos. We have all the desire to prove that He is the prophet of God. We have all the desire and intention to prove that He is not the false prophet. He is the true prophet of God. At sa mga nakaraang sharing natin, mga kapatid, kung natatanan nyo, sabi nga, kung mali ang iyong hahanapin, mali ang mapatagpuan mo. Kung butas ang hinahanap mo, ipapakita sa iyo ng Panginoon Kristo yung butas sa kanya. Katulad ng kay Thomas, na nagdududa siya. Para matanggal yung pagduruda, pinapasok niya yung subalit. Sabi nga, mapalad yung mga hindi nakakita, hindi yun, at tinanggap ang salita ng ating Panginoon Kristo. So, kung tama ang hinahanap mo, tama ang makikita mo. Kung buhay na walang hanggan ang hinahanap natin, buhay na walang hanggan ang makatagpuan natin. Kung kamatayan ang hinahanap mo, sa lawa ng supreme bagsak mo. So, all we want is to prove how great He is. All we want to prove is how wonderful He is. All we want to prove is how merciful He is. All we want to prove is how loving He is.
At napatunayan natin na totoo ang salita ng Diyos dahil bukas na ang lahat ng mga misteryo sa Bibliang ito at lubusan ang nahayag ang ating Panginoong Kristo sa atin. Makikita naman kung sino ba yung Ama, kung sino ba yung anak, ano ba yung relasyon natin sa Ama, ano ba yung relasyon natin sa anak, at patuloy na nagre-reveal siya ng kanyang mga banal na salita hanggang makilala natin na lubos ang Ama at ang anak. Salamat sa Diyos at gumamit siya ng mensahero, mga kapatid. Ang propeta sa huling panahong ito upang maunawan at makabalik tayo sa kanyang mga banal na salita. Kung sa seminaryo tayo pupunta, hindi natin siya makikita. Kung sa Bible school, hindi natin siya matatagpuan. Kung sa mga religion, hindi natin siya makakasama, mga kapatid. Dahil ang Diyos, tulad ka ng sabi ko, ay nananahan lamang sa kanyang salita. At ang Diyos ay nananahan ng kapuspusan sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya naman tulad ni Queen Sheba, kahit na anong pagsubok, pagsusumikapan nating ma-overcome, mga kapatid. Kahit na anong sakripisyo, magtitiis tayo upang malagpasan ang mga bagay na ito. Kahit mahaba ang lakbayin, kakayanan natin upang makita natin siya. At mapatunayan natin na ang katotohanan ng kanyang mga banal na salita. Ang nakakalungkot, mga kapatid, ang mahirap nito, hindi na nga maglalakbay ng napakalayo, malapit na. Ayaw pang umatid sa gawain. Ilang kanto na lamang ang pagitan, ayaw pang pumunta. At lalo tigit, mga kapatid, sabi nga dingding nyo nga yung pagitan, ayaw pang pakinggan ang salita ng Diyos. Yun na nakakalungkot dahil buhay na walang hanggan, pinagpapalit mo sa mga ganun mga buhay. At tayo bilang napatunayan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung si Queen Sheba ay may dalang ginto at mga mahalagang bato at spices, ano ba yung pwede nating dalhin sa ating Panginoon sa Kristo? Ano ba yung pwede nating ibigay upang malugod ang Diyos na nananahan sa Kanya? Sabi nga ni Apostol Pablo, sa sulat niya sa taga-Roma, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kung paano nagsumikap si Reyna Sheba upang makarating sa kaharian ni Solomon at napatunayan ang kanyang kabantugan, mga kapatid, kayamanan, kasaganaan, karunungan, at nagkaroon siya ng kabahagi dito. Naging bahagi siya ng kingdom ni Solomon, mga kapatid. Tayo din naman, nagsusumikap tayo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Nagsumikap tayo upang maabot natin ang kasakdalan at salubungin ng ating Panginoon sa Kristo sa lapaap upang makasama tayo sa kanyang paghahari bilang reyna niya sa millennium. So, puro kasaganaan, puro kapayapaan, kapanatagan at lalo dito walang satanas na nanggugulo dahil ito ay nakatanikala. Kaya mga kapatid, sa kada panahon ng iglesia, pinatunayan at tinupad ng Diyos ang kanyang salita na ibinigay sa kada church ages. And every time God's word has been proven, alam yung majority lagi ang hindi tumatanggap sa kanya. Kukunti lang talaga yung umaangal. Habang tumatakbo ang mensahe, kukunti lang talaga yung dinadala ng salita ng Diyos. Because they want first the proof. Kailangan patunayan muna bago sila maniwala. Kailangan may makita muna silang ebidensya bago sila maniwala. But for us, the true born-again Christian, to believe is to see. So, there comes faith. Yung faith na yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Na yun ang sinasabi niya tungkol kay Thomas. Kailangan ba makita pa ni Thomas para siya maniwala? Ba't tayo, mapalad tayo, hindi natin nakita ang ating Panginoon sa Kristo? Ito ay nandito sa ating puso, naramdaman natin. At makikita natin na talagang ang katotohanan ng kanyang salita ay nandito sa atin. So,
Yung faith na yan, sabi nga, now, sa Hebrew 11:1, now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Sabi nga ng ating propeta, and faith is a gift of God. Ito pala ay regalo ng Diyos. And your faith can only rest, sabi niya, if it is proven by the word of God. Then, it is a promise of God and it will take you an eternal stand. Talagang pangahawakan mo dahil alam mo na ito ay sa Diyos. It must be faith. If it is the things unseen, untaste, untouched, and smell. If it is contrary to the word, your faith has no resting place. So, walang panghahawakan yung faith nyo kung hindi ito nakabase sa salita ng Diyos. And God will vindicate His word in His appointed time, no matter what, no matter how, no matter why. Heaven and earth, this Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. God spoke to Noah, his message, make an ark. I will destroy the earth with flood. And that is the message of that day. Save yourself. One must enter into the ark to save. To be saved. Ito yung mensahe during the time. And God proven His word. Subalit, ang nakakalungkot, 8 kaluluwa lamang ang nakaligtas, mga kapatid. So kung si Moses will come, nadala-dalang mensahe ni Noah, sabi nga naman, it will not work. It is not proven by the word. If Jesus Christ come with Moses' message, it will not work neither. It is proven by the word. The message of God for Luther can't be delivered by Wesley in his time. And the message of the seventh angel messenger in our time can't be delivered by Luther in his time. At sa ating time, it is for the perfecting of the saints. Fivefold ministry is going in full action. It is the time of perfection, mga kapatid. And God is vindicated His word right now. Dahil tayo ay ginagamit upang magkaroon ng perfection ng church. At maaari sa ibang church na tinawag din ng Diyos, ganoon din ang ginagawa niya. Ginagamit ang bawat isa sa atin upang ma-perfect ang kanyang church at sama-sama tayong aagawin. So, sa ngayon mga kapatid, maraming mga revelation ang mga nangyayari. Lalo na sa mga end-time message believer. Kaya, kung sinabi ni Pastor na tayo ay nasa millennium na, how can you believe with this kind of situation and surrounding? Walang kapayapaan. Walang katahimikan. Tagtuyo, tagutom, laganap ang salot, peste, Ebola virus, MERS-CoV, mga lindol, baha, forest fire, mga gera among nations. We have to prove it by the word bago tayo maniwala upang hindi tayo madaya, mga kapatid. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa mga signs? Sa Matthew 24:4, umpisa natin. And Jesus said unto them, take heed that no man deceive you. So may warning. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of war. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So mangyayari talaga, pero hindi pa ito yung katapusan. For the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrow. So ito pa lang pala yung umpisa. So, yung birthday na kung paano nagtoko ng ang panganak na pag-usapan natin, na pagsiring kagabi yung tungkol sa birthday. Dapat makita natin, mga kapatid, yung realidad na sitwasyon. Mapatunayan natin na ang nangyayari na ba ang mga bagay na ito. Ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kung tama sa panahon ang sinasabi nila, kung nasa tama bang estado ang pangangaral nila. Ito ba yung ayon sa nakasulat sa Biblia o ito ba yung lihis at wala na sa Biblia ang hawak natin, mga kapatid? At nabanggit ko na rin mismo minsan na baka tayo ay nangangaral na ng Revelation chapter 23.
So, naalala ko nung pagkasabi ko nun si Brother Romel, bukas siya ng 1, bukas siya ng 1. Ay, hanggang 22 lang palang Revelation, Brad. Kaya nga, Brad, wala sa Biblia sila. Kaya, tayo mga kapatid, we are bound within this book. Hindi tayo lumalabas dito. Dahil titin natin ang sitwasyon ng Israel. Doon sa mga nangangaral na millennium na. Imposible na nasa millennium na tayo dahil hindi pa nagaganap yung Daniel 9:27. So, mangyayari pa lang ang event na ito. Ano yung sinasabi sa Daniel 9:27? And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading or abomination, he shall make it desolate even until the consummation and determined shall be poured upon the desolate. So, mangyayari pa lang mga kapatid ang event nito. Wala pang nangyayaring ganito. Meron na bang covenant na nangyari? Wala pa. Anong sitwasyon ng Israel? Ang gulo-gulo ng Israel ngayon. Paano mangyayari na sa millennium na tayo? Totoong may millennium mga kapatid. Subalit kailangan malaman natin, yun ay dapat na sa tamang panahon. It must be proven by the word. Kailangan magliwanag ito sa salita ng Diyos. If it is not proven by the word, alam natin kung kanino galing ito. Ito ay galing doon kay Satanas. Doon sa seed of discrepancy na sinasabi. It's not coming from God. It is coming from Satan to deceive the very elect possible. Kaya yung mga madideceive, hindi yung elected ng Diyos. So, wala tayong magagawa doon. Kung sinabi ng mga ngaral na tayo ay na-rapture na, kailangan maging maingat din tayo. Dahil hindi ito ang nakasulat sa Biblia. Dahil hindi ganun. Kung nangyari ng mga bagay nito, tapos na ang resurrection at naiwan na tayo. So, ano pang ginagawa natin dito? Pero ito yung pinakain natin, ang rapture. Sabi nga, nag-warning na si Apostol Pablo dito. Sabi niya sa 2 Timothy 2:16, sabi niya, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already and overthrown the faith of the Son. So, hindi lang ngayon may nangangaral ng mga ganitong bagay. Noon man, sa panahon ni Apostol Pablo, may nangangaral na, tapos na yung resurrection. Wala na kayong hinihintay. So, ngayon din, ganun, the same spirit, mga kapatid. So, let us be Berean. Kung paano yung mga taga-Berea ay nagkaroon ng katuwaan sa salita ng Diyos. Subalit, hindi katuwaan lang, kundi nagsaliksik sila, scripture ba ito sinasabi ito nila Apostol Pablo? So, sabi niya sa Acts 17:11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. So, pero silang pag-check. So, tayo, kailangan hindi yung amen lang tayo ng amen. Mahirap yung pag sinabi natin na, ikaw, Brad, saan mo gusto? Sa kaliwa o sa kanan? Ang bilis. Kanan ako, Brad. Ba't wala tayo doon? Kasama tayo doon sa nakaupo na maghahatol, na nagtatanong na kung saan ka pupunta, kaliwa o kanan. So, makita natin mga kapatid. All the revealed message will be proven in their time. May kanya-kanyang panahon ang bawat salita ng Diyos kung kailan ito mangyayari. May timetable ang Diyos sa bawat salita niya. So, the word of God to the prophet Isaiah. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. This is the word of God. Amen. The word lingers in times until the word proven in the time of Mary. Amen. Sabi nga, Luke 1:30, and the angel said unto her, fear not, Mary, but thou hast found favor with God. Tulad natin, we have found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call him name Jesus. So tayo, bakit tayo nire-require ng name
ng baptism. Jesus name din. So, ito rin yung inaalok sa atin ng angel na inaalok niya, yung angel na nag-aalok kay Mary. So, sa nangyari sa mga bagay nito, sa panahon ni Mary, dahil ito ang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah, being the predestinated of God, ano ang sabi ni Mary kay Angel Gabriel? Luke 1:38, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. So, tinanggap natin, be it unto me, Lord, according to thy word. Amen. Tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ang umpisa ng ating pagiging Kristiyano. So, sa mga sisters natin na hindi pa natatanggap ang mga bagay na ito, it's all your choice. Kung tatanggapin nyo ba ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, it's all your choice. Kayo ang magdidesisyon. Lumalapit ang salita sa inyo, you have to decide whether you accept it, do it, baptize, or you have to reject it. It's all your choice. Sabi nga, walang membrohan sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kailangan natin ay maipanganak tayo sa salita ng Diyos. We have to experience it. Hindi yung sinasabi na, tinatanggap ko ng Panginoong Isus, bautismo ka na. Hindi ganun. Walang ganun sa Biblia. So, makikita natin mga kapatid talagang dapat hindi tayo lalagpas kung ano yung nakasulat. Sabi nga, but our awareness must bring us to those that are not written. Anong sabi sa 1 Corinthians 4:6? And these things, brethren, I have in figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. So, doon sa mga kapahayagan na ibinigay sa atin, kailangan makita natin, mga kapatid, na yung tamang kalalagayan natin bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi marami ngayon ang nangangaral na talagang sobra-sobra na sila sa salita ng Diyos. Masyado silang na-pop up. Kaya, mga kapatid, praise God, hallelujah, unbelief does not hinder God. Amen. Sa Biblia ito na isulat na ng Diyos ang pangakong biyaya at kaligtasan para doon lamang sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Lahat ng pangako ng Diyos ay tutuparin niya, kailangan lamang ay patunayan natin sa ating sarili na ito ay tama. At kung mapatunayan natin na tama, paniwalaan at hawakan natin ng mahigpit. Gawin natin, sundin natin. If we have proven already that is the truth, we are in a pre-moral agency to choose, mga kapatid. His blessings by believing His word, or His cursing by perverting His word. Kung hindi nila paniniwalaan ang salita ng Diyos, walang mawawala sa Diyos, mga kapatid. Kung hindi tatanggapin ang salita ng Diyos, walang mawawala sa Diyos. The unbelief will only condemn the unbeliever. The unbelief will send the unbeliever to hell. Yun lang ang magagawa ng unbelief. At talagang mahihiwalay tayo sa Diyos. It will rob him every blessing and promise of God to him. At si Satan is the author of unbelief. Unbelief doesn't stop God. It is only stopping the unbeliever. Yung unbeliever lang ang titigil. Kung babalikan natin sa Garden of Eden, mga kapatid, God put the options, the right and the wrong before them. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. The God's word is very clear. It's spoken already. The day you eat thereof, the day you will die. But if with their unbelief, by your reasoning, tries to prove that the word of God may be wrong, which in fact, it is the instruction of God.
at nadaya siya ni Satanas. So, she trapped by Satan lead her to believe the lie and ate the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kaya tayo ay nagkaroon ng ganitong mga kahirapan. Bumagsak ang tao at tayo pinanganak sa sexual na paraan. And Satan is still doing the same thing up to our time. Marami na siyang napaniwala sa kasinungalingan. He keep on reasoning and disbelieving the word of God. And he will try to deceive the very elect if possible. So, yung very elect talaga ang lagi niyang target. Kasi karamihan sa mga mananampalataya ngayon, kasama na niya. At nakaala ng mga, nasa mga iglesia, ang sinasamba nila yung ating Panginoon sa Kristo. Pero, they are worshiping Satan. But God, being so rich in mercy, fortified His people behind His word, and He will equip us right on time. Sabi nga ni Prophet Daniel, knowledge will increase. Sabi niya, but though Daniel shut up the words and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Kaya, if the flood of unbelief increase, the Spirit of God raises a standard against it. Sabi nga ng ating propeta. Kaya naman, our anointing in this end time, it is the flying eagle. To prove all things that we can see the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Today, people get more knowledge and worldly understanding, especially kung ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos. So, the river of unbelief is flowing very hard. And with all the revelation given to us by the Comforter, our right understanding proven by the Word of God, detailing all the chapter and verses in this Bible, pushes us to the higher level of our spiritual understanding, mga kapatid, until we reach this unmovable faith, cupping with the love of God, sealing us to meet Him in the air. So, kagabi nga, napapag-usapan natin yung charity. That is the greatest thing, mga kapatid. Amen. Wala nang hihigit pa doon. Pag nasa iyo na yung lahat, na, kumbaga covered mo na, pag nasa sa'yo yun. So, kailangan, huwag tayong, kumbaga, kung huli man tayong tinawag, ang Diyos ay always right on time. Kaya, kung kailan dumating sa propeta, ang salita, ito yung tamang panahon. Dahil sa propeta nangungusap ang Diyos, mga kapatid. Sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, He proven the word of God has come to pass. And Jesus even confirmed and said, ang sabi niya sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, and covering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your eyes. So yung kaligtasan, nandun na. Kaharap nila, narinig na nila. At sa atin naman, mga kapatid, ang kaligtasan, narinig nyo na, kaharap nyo na, huwag nyo nang pakawalan. Hawakan nyo ng mabuti. Hawakan natin mabuti, mga kapatid. Kung tayo ay tumanggap na sa salita ng Diyos, huwag tayong bumitaw, mga kapatid. Eksakto ang salita ng Diyos, at ito ay napatunayan na ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pangaral niya ng salvation, ito ay galing sa kanyang Ama, hindi ito galing sa kanya. At ito ay dapat tanggapin ng mga tao. Subalit, ito ay tatanggapin lamang ayon sa kanyang kalooban. Kung ano talaga yung kalooban mo, kung talagang tao sa puso mo na ang hinahanap mo ay kaligtasan, matatagpan mo ang kaligtasan ito. The Word of God is right on time. Kung nakita natin ang nangyayari sa paligid natin ngayon, the Word of God has come to pass. Masasabi natin, mga kapatid, malapit ang oras. Makikita natin yung kagabi nga na sharing natin, mga kapatid. In the days of Lot, in the days of Noah, it is manifesting.
the sodomites, babae sa babae, lalaki sa lalaki, mga babaeng nagdadamit ng mga kalaswaan, halos hubad na, pakita mo sa kalsada, naglalakad. Ang mga tao, wala nang ginawang kabutihan, puro kasamaan na hindi mo maiisip na mangyayari sa panahon natin. Subalit ang nakakagalak mga kapatid, ang mabuti ay magpapakabuti. Doon tayo napapatunayan ng salita ng Diyos. So praise God, hallelujah. So message of God always perfect in three. Pansinin natin mga kapatid. Una, when the Word of God came through Elijah, he is doing all the miracles and healing. Just going from one place to another, wala siyang ginawang preaching. He proven who is really God of Israel na dapat sambahin. Sa pamamagitan ng miracles, showdown sa Mount Carmel, widow of Zarephath, 3.5 years na walang rain, marami ang naniniwala dahil sa mga miracle na ginawa niya. The message of God proven through miracles. Pangalawa, when the Word of God came through John the Baptist, John the Baptist did not do miracles. He done all the preaching, preparing the way of the Lord. The message of the Lord was proven through his preaching. And the third, when the Word of God came to Jesus Christ, he done both miracles and preaching. God giving all these things, all the healing, miracles, and preaching, to give the people the hard proofs that His word will always come to pass. And Jesus Christ, proving the Word of God, He is the living testimony of God. There is life after death. There is a salvation given freely to everyone. There is a called out church in the name of our Lord Jesus Christ. And in our time, the message is still according to the Word of God, that God has spoken will come to pass in proper time. It is historically and scientifically proven, because the shadow of the Old Testament prophecies already manifested. All the signs are happening today. Mostly Old Testament prophecies fulfilled already. Lahat halos na fulfilled na. What Jesus Christ said, it is now proving that the Word of God is true, and He given all these proofs. He opened all the secrets. He revealed all the mysteries. Because He requires perfection in our time. So Luther, in his time, he proved his word initially. In Wesley's time, he proved his word partially. But in our time, he proved his word totally, perfectly, at in totality. So that perfection will manifest in our life, having the full revelation of Christ. So mga kapatid, hold on tight. Sabi nga sa Hebrew 2:1, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. So hold fast to that which is good, mga kapatid. After it's been proven right, sa bawat salita ng Diyos na ating napatunayan, ano ba ang gagawin natin? Ito ba ay hawakan natin ng napakahigpit, o ito ba ay hawakin natin ng medyo o malamya? Dapat kapituko tayo. Alam niyo ba yung tuko? Pag ang tuko ang humawak, hindi mo na mahahatak yan. Kahit hatakin mo yung buntot niya, hindi yan. Bibitaw yan doon sa pagkakahawak niya. Ganun dapat hawakan natin ang salita, dahil buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaan na dumulas pa ito sa ating kamay. Huwag nating bibitawan ang salita ng Diyos, dahil ito lamang ang pwedeng magligtas sa atin, mga kapatid. No matter what, huwag nating iiwanan ang salita ng Diyos. He has proven His word already so many times. The blessings, the guidance, the health, the revelations, the healing, the visions,
all coming to pass. At marami na nangyari sa iglesia ito, mga kapatid. Yung mga cancer na patotoo, yung mga simpleng sakit na nawawala, makapagkilos ng Diyos sa ating pamumuhay, mga paggabay sa ating pamilya. Ano pa ang hahanapin natin, mga kakasama ng ating Panginoon sa Kristo sa paggagawa? We are very sure that the path that we are going is the right pathway going to our eternal salvation. At sigurado tayo, this is proven biblically to go up and meet our Lord Jesus Christ in the air. This amazing grace, really very sweet to hear, mga kapatid. Changing our lives from sinner to saints, changing our spirit from filthy to righteous, and soon changing our body from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible, attaining the perfection in Christ, from glory to glory. So purihin ang Diyos, mga kapatid, at God bless you, my dear brothers and sisters. Hanggang dito lang, at nawa, kung ano man ang nabanggit ko na maaring maging question sa inyo o maikatitisod, parating tanongin nyo ang Diyos. At kung may mali man ako nasabi, nawa ang Diyos ang magbura ng mga kaisipang ito at ituro sa inyo yung tamang pausipan at tamang salita ng Diyos. At patuloy tayong humawak, mga kapatid. Wala tayong ibang pwedeng asahan kahit na sinong tao, kahit na sino pa siya, kung ano pang antas ng pamumuhay niya, kung presidente man siya o kung ano siya, wala siyang magagawa. Subalit ang Diyos, malaking malaki ang magagawa sa atin, lalo't higit sa buhay na walang hanggan na inaasam natin. So magsitayo tayo, mga kapatid, at humingi tayo ng pasasalamat at paggabay. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, salamat muli, Lord God, sa patuloy na pagkilos niyo sa iglesia, Panginoon Diyos. Nanawa, Lord God, sa patuloy na pakikinig namin ng inyong mga banal na salita. Kayo po ang patuloy na magbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin. At kayo po ang humawak sa amin, Panginoon Diyos, kung kami mo po ay kakapit ng mahigpit, Lord God. Mas kapitan nyo, mas hawakan nyo po, Panginoon Diyos, kami ng mahigpit, Panginoon Diyos, upang lalo kaming higit na hindi makawala sa inyong mga banal na salita. Patuloy po kong humingi ng paggabay maging sa lahat ng mga nakarinig ng mga mensaheng ito, Lord God, sa mga kapatiran namin, saan man panig ng sulok ng mundo, Lord God, sa Texas, kila Brother Mario Pamang, kila Sister Bisha, Sister Camel, Sister Cheska, Lord God, kayo pong patuloy na mangusap, kayo pong patuloy na mag-ingat sa aming mga kapatid na ito na matagal na namin hindi nakakasama at hindi nakakausap, Lord God. Alam po namin na kung isa ang aming pag-iisip na katulad ng aming Panginoon sa Kristo, kayo pong patuloy na magbibigay ng kasakdalan sa bawat isa, Panginoon Diyos. Sila Brother Teng, Panginoon Diyos, sa UK, kayo na pong bahala sa kanyang pamilya, kila Sister Rio at Brother Jojo, Panginoon Diyos, sa Australia, maging ang kanyang anak, Panginoon Diyos, at maging ang tatawagin niyo pa, Panginoon Diyos, kila Brother Ramil at Brother Romel sa Canada, Panginoon Diyos. Kayo na pong patuloy na magbigay ng kasapatan, Lord God, na nawa kung loobin nyo na magkita-kita sila ng Brother Jade. Kayo na po ang gumawa ng paraan, Lord God, kung ito po ang sakdan ng kalooban, Lord God. Maging sa lahat mga kapatiran, Panginoon, sa Pilipinas na nagsiuwi na, maging kapatiran sa Pampanga, Lord God, at saan man panig na sulok ng mundo, Lord God. Kayo na po ang bahala, Panginoon Diyos, at alam po namin na kayong Diyos na papangyarihan sa lahat, na kayo po magbibigay ng kasapatan sa mga kauhawa namin, at upang mapatunayan namin, Panginoon Diyos, na tama at sakdal ang inyong mga banal na salita. Hallelujah, hallelujah, Lord God, sa mga pamilya namin na malalayo. Lord God, kung ano man po ang mga biyaya at pagpalang natatanggap namin dito, Lord God, ganun din po paabutin nyo, Panginoon Diyos, ang mga kaunawang ito at kasakdalang ito. At sama-sama po kami, Panginoon Diyos, na aangat upang salubungin ang aming Panginoon sa Kristo sa lakas, Lord God. Kayo na po ang bahala, Lord God, at salamat, Lord God, sa patuloy na pangungusap niyo sa iglesia, maging sa ginagamit niyong pastor sa bandang ito ng Qatar, sa munting bahagi ito, Lord God, na patuloy na kayo ang nagbibigay ng gabay at karunungan sa aming nakatatandang kapatid. Salamat, Lord God, sa pagbibigay niyo ng mga manggagawa niyo na walang ibang inisip kundi ang salita ng Diyos at ang salita ninyo, Panginoon Diyos, at ang mga kaligtasan ng kaluluwa na makikinig, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga biyaya at palang ito, Lord God. Alam po namin na kayo ang kumikilos sa buhay ng aming pastor at sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Sa lahat, maging sa mga nag-aalay ng mga awiting papuri at pagsamba, Lord God. Alam po namin na kayo nagpipili ng mga katang ito at mga way na
ang mga kantang ito ay nagiging mensahe rin sa buhay namin, Panginoon Diyos. At sa mga patutuo, Lord God, na patuloy na binabahagi na aming kapatiran, Lord God, na patuloy na nagpapatatag ng pananampalataya namin na kayo ang patuloy na nagbibindika ng inyong mga banal na salita na kung kami ay patuloy na magpapasakop at magpapaloob sa inyong mga banal na salita, kayo ang gagalaw sa buhay ng bawat isa at mag-ingat sa buhay ng bawat isa, maging ang aming mga pamilya na malalayo sa amin. Lord God. Muli, kayo na pong bahala at na po namin sa inyo lahat. Mangusap po kayo at patuloy na magbigay ng kasapatan sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy kayong dadakilain, Lord God, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen, Lord.